Alam niyo bang sa kaaway nagbubuhat ang isang mabuting kaibigan? Gaya po ng nangyari kay Apostol Pablo. Napakahigpit ng pakikilaban niya sa ating Panginoong Hesus. 22, versikulo 4 ng Aklat ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay. Ayan. Yung pag-uusig niya, hindi kagaya ng mga nag-uusig na yon. Noong panahon na yon, mas matindi po ang pag-uusig sa relihiyon. Sa Kristiyano, pinapatay sila talaga. Sabi ni San Pablo, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa pagpatay na Tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ganyan. Matindi nga, pati babae. Pangkaraniwan, pagka may gulo, minsan lalaki lang ang target. Pero si Pablo, sa kanya pong pag-uusig noon sa iglesia, tinatalian ko at inilalagay sa bilangguan ang mga lalaki at mga babae. Pinakikita lang po rito kung gaano katinding persecution o pag-uusig ang naranasan ni Jesus sa kamay ni San Pablo na isang leader Fariseo. Pakinggan niyo po ang usapan nila ng ating Panginoong Jesus kung gaano katindi ang kanyang pag-uusig. At nangyari, na samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco nang magtatanghali ang tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ayun. Narinig niya ang tinig ng ating Panginoong Hesus na isang tanghalin tapat ay nagpakita sa kanya. Sabi niya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot si Saulo. Anong sabi niya? At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Ngayon, gaanong pag-uusig ang ginawa niya, mga kapatid? Hanggang sa pagpatay. Ang katunayan, dun sa 1:13 ng Galacia, ganito po nakasulat doon. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Noon dumating ang panahon na si Pablo ay matawag, nagbalik loob. Mula sa pagiging manguusig, they were made the best of friends. Naging matalik silang magkaibigan ng ating Panginoong Hesus. Minsan na ipagtapat niya ang ganito sa Galacia 2:20. Pakinggan niyo. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig. Anong klaseng pag-ibig? At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sabi ko na sa inyo yung worst enemy can be the best of friends. Kaya hindi po ako nagdaramdam kung meron kaming kaaway. Wala naman akong pinipili kasi ang lahat naman ng tao pwedeng ma-recycle Nare-recycle po yan. Yung siraulo, tumitino yun. Yung kaaway, nagiging kaibigan yun. Yung masama, bumubuti yun. At ang makagagawa nun ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.